So, Friday night, bumiyahe tayo mula Quezon City papunta ng Ilagan City, Isabela. At yan nga yung lugar kung saan tayo ay magsisimulang umakyat ng bundok papunta sa Makunakon, Isabela. So, yung lugar ng Makunakon, Isabela ay facing Pacific Ocean. So, karugtong pa rin naman yan ng Luzon at hindi yan island. At ang tanging pagitan lang dyan ay yung malaking bundok ng Sierra Madre. At mararating mo na ang Makunakon. So, yun nga, at nakarating tayo sa bundok na super challenging, very challenging ang daanan kasi maraming mga river crossings at saka sobrang technical na rin ng mga daanan, maputik at lumulubog, So, walang mga tulay-tulay pa dyan. So, to maganda naman dahil kahit papano, diyan mo makikita yung kagandahan ng bundok niyan. So wala sa patag, wala sa syudad, wala sa kabiasnan. Kaya iyon ang nagpapasulit, worth it nga. Yung yung biyahe natin ay napapalitan ng magagandang tanawin kahit na nasa kalagitnaan tayo ng Sierra Madre. At bumiyahe tayo diyan. Yan yung mga best experience na naranasan natin. So, ito na yung medyo mahirap-hirap na daanan. Merong konting portion, pero itong portion na ito ay konting buhangin lang. At dun sa unahan talaga ang matinding sinapit. Buti na lang at naka 4-wheel drive tayo. Kaya tuloy-tuloy pa rin tayong nakadaan dyan. Bukod dun sa kabundukan, meron pa tayong river crossing na dinaanan dyan. Malaki yung ilog, So, hindi lang isang ilog yung dinaanan natin dyan. At talagang matindi. Pero, kayang-kaya naman kasi maaraw yung time na yan. So, worth it talaga na tayo ay makarating dito, makabalik dito sa lugar ng Makunakon. So, pagdating dito, pwede kang maligo, Kaya lang medyo puyat na kami niyan dahil medyo gabi na kami na umalis sa Manila, 6 o'clock. At yung mga oras na yan ay nasa 11 na ng umaga. So, tuloy-tuloy lang namin na dinaanan, kumabila kami ng Northern Isabela, Sierra Madre Mountain. At narating namin yung Makunakon. So, ito na yung ating i-donate sa Makunakon High School. Apat na pirasong 500 watts, so 2 kilowatts lahat yan. At 48 volts yung battery. And 48 volts din yung inverter. Pero ang power nun ay 3 kilowatts. So, sana tuloy-tuloy na uminit ang panahon. Kasi mayroong parating daw na bagyo. So at least kung may mount na namin yung solar panel ay hindi na kami problema. At ito na yung site ng aming pag-i-installan ng solar panel, Isang set yan. So kung makikita ninyo ang specs ay hybrid, na toroidal. Hybrid yan. Pure sine wave at hybrid na off-grid. So yun mga ka-solar, naglagay tayo ng active balancer. At susukatin natin ngayon kung tama yung nailagay natin na mga balance leads, Ayan. So 16 series ito. So dapat umabot tayo ng more than 51.2 volts. So dito yung pinakauna. 0 to cell 1. Okay, dapat 3 volts yan. Okay. 3 volts. AC, DC. Nakikita ba? Retest natin. 3.3. Yan, 3.3. Next, 6.6. Next, 9.9.
Next 13.32. Next 16.6. Next 19.9. Next 23.31. Next 26.64. Cell number 9, 29.97. Cell number 10, 33.3. Cell number 11, 36.63. Cell number 12, 39.90. Cell number 13, 43.28. Cell number 14, 46.61. Cell number 15, 49.94. Cell number 16, 53.28. So more than 51.2 volts na nominal voltage. So ibig sabihin tama yung sequence ng ating connection ng active balancer. So ito yung active balancer natin, capacitor type, at andito yung 0 at andito yung 16 sa dulo. So dapat hindi tayo magkamali dyan, no? So ito yung mula doon sa 0 at ito naman yung hanggang doon sa 16. Okay. So papasok natin yan. Sana hindi mapoy pare. Ayun. So yun, umilaw na. Ayun o. So okay na to. Umilaw na. So ang next naman natin ay ito, maglalagay na tayo ng plate, no? Yan yung bracket para maisampa natin yung battery. Kasi ito medyo mabigat-bigat yung battery na yan eh. So nasa almost 70 kilos yan. Pero yung wall naman itong school, no, actually function hall ito, ay medyo matibay-tibay naman yan. Kaya ayan, kailangan lang nating maipasok yung dynabolt, no? Pagka naipasok natin yan, pwede na natin maisampa yung panel. At nire-ready ko na rin dyan yung magiging wiring connection. Kaya tinatanggal ko yung cover ng inverter mismo. So kailangan lang ma-mount na mabuti yan. So dito nagwa-wiring connection na ako dito. So inuuna ko yung PV cable para sa connection ng input ng solar panel. So yan ay meron tayong nilagay dyan na medyo mataas-taas na circuit breaker kasi nagparallel tayo sa taas and at the same time nag-series din. So combination ng series and parallel connection. So pagka kasi ganun ang ginawa natin, ano, ay tumataas yung amperahe niyan. Kaya yung mismong breaker na nilagay natin dyan ay mas mataas, no? Kumbaga na doble dahil nga yung effect ng parallel connection. Pero kung series connection lang ang gagawin, ang pinaka-effect yan, ang tumataas ay yung voltahe, pero yung kanyang amperahe ay nag-i-stay. Since meron tayong combination dyan na dalawang naka-series, no? Dalawang piraso, dahil 4 na piraso yan, dalawa yung naka-series, yung tig-dalawang series connection na yon, kaya tinatawag na 2S2P dahil 2 series 2 parallel, ay magpa-parallel yung dalawang naka-series na yon. So all in all ay 4 pieces pa rin na 500 watts. Magtatap na tayo, no? Merong AC input, ayan, at saka AC output. So ito yung load side niya. At ang connection natin dyan ay pupunta rito sa RCBO, no? Tapos magiging output nito ay pupunta doon sa normal side ng ATS. At yung sa grid ay pupunta rin dito sa AC input. Pero doon na sa R, ayan, sa R, doon sila magpa-parallel. Para in case magkaroon ng servicing dito ay continuous magkakaroon ng load lahat ng nasa ilalim ng nitong ATS. Ayan. Okay, so magwa-wiring muna tayo ha. Pati yung sa solar input, ayan.
at battery cable. So may nailagay naman na tayo dito, 125 amperes. May SPD na DC, may SPD na AC. At maglalagay tayo ng convenience outlet dito. So ayun mga kasolar, halos tapos na natin ano. Pero na power up na kasi kung makikita nyo naka battery na to ngayon. Merong battery power na. Pero wala pa tayong grid. So may RCBO tayo para alam niyo na, para sa safety at para sa load dito. So makikita nyo nakailaw lang yung sa normal side ng ATS. Pero itong mga to, itong outlet at saka yung dalawang breakers natin ay pwede na yan. Pwede na nga, actually gumagana na yan. So check natin, no? So 60 amperes kasi 60 amperes yung ating solar charge controller. So 0 ito kasi wala pa tayong PB, wala pang wattage. So kasi gabi na, so bukas na. At ayan, wala tayong load pa, no? Kasi hindi pa tayo nagpapaandar. Wala pa tayong nilalagay dito. Kaya 0 pa yan. Yung battery natin 84%, 52.8 volts sa 84%. Ayan, AC input. Ayan, hindi pa tayo naglalagay ng AC input kasi kung halimbawa magkakaroon ng servicing, no, pwedeng mag-bypass yung galing sa grid para mapaandar pa rin niya yung mga appliances na nakakonect dito. So bukas ay ipipinish na natin to. At syempre magkakaroon ng testing dun sa load side, no. At 60 Hz. So 60 Hz yan naman talagang prevalent sa Philippines. Okay, so ayun lang, yung setting niya ay default setting lang yan. At kailangan naka D3 yung ating setting para kung halimbawa ito ay maglobat, itong battery natin ay at least mayroon siyang maintaining, ano, na charge para sa na manggagaling sa grid para hindi ma-drain yung ating battery. So nilagyan na natin ito ng active balancer kagaya ng pinakita ko kanina. Okay, so finishing touches bukas at saka testing. So ayun mga ka-solar, ito na ang kabuuan ng ating setup. Ayan. So 3 kilowatts, 48 volts. Merong automatic transfer switch sa pinakataas. At merong auxiliary line para sa load side, ano, para sa mga paanda rin doon sa kabilang room. At ito ay function hall, ano. Ito, function hall, pero ang i-cover nito, itong ating solar ay doon sa kabilang room. At mayroong bukod sa water dispenser, meron silang mga lights doon. Meron ding wifi, electric fans, no? At pwede silang maglagay ng isang air condition unit kung gusto nilang maglagay na kayang paandarin nitong ating system. So 3 kilowatts, 48 volts. Ito yan. So ang output niyan ay 220. Ayan. At etong ating input, no, ay para sa charging lang yan. Kumbaga pagka nalobot masyado ang ating battery, pwedeng mag-charge para hindi naman talagang maubos or ma-drain. Kaya kung mapapansin ninyo, nakataas ang ating input, no? Input yan. Pero nakikita ninyo nakaabang lang yung ating kung sakaling bumaba ito, sumobrang baba, nasa 20% na lang matira, saka lang mag-charge yan galing sa Napocor, no, yung distribution utility dito. At naka-supply yan. Ayan, kung makikita nyo yung ating ATS,
Naka-load side, naka-normal sa load side. So, lahat na ngayon na umaandar ay ng mga appliances ay naka-solar. So, tingnan natin ang kanyang load. Ayan, mababa lang, 203. So, 6% ng 3 kilowatts. Ayan. So, check natin ang panel. Yan, nag-harvest na, 71.4. So, yung connection natin, ng solar panel dito ay 2S, 2P. 2 series and 2 parallel. Apat na pirasong 500 watts. So, 3 amperes ang kina-charge. Tingnan natin yung power niya na pinapasok. Ayan, 193. 193. So, medyo mas mataas yung kanyang output, no, compared sa kanyang harvest kasi medyo masama ang panahon. May bagyo nga dito. So, ayan. Output. Yung battery niya naka 55.2 or 100%. So, medyo mababa ang nilagay nating voltage settings ng kanyang full charge para hindi masira naman na mabilis, para hindi mag-degrade na mabilis ang ating battery. So, yan yung ating battery na nilagyan ng active balancer. So, ito ay donation ng Solarens Solar Energy, no? Dito sa ating alma mater. At pinasasalamatan natin ang mga kasama natin, syempre ang ating batchmate, ang pambansang bayani. Si Rizal at ang team ng Solarens. So, ayan na, gumagana na at finishing touches na lang, no? Maghihigpit-higpit na lang doon sa taas. At kami aalis na ulit, babalik na sa Manila. 3 kilowatts ang battery, 120. Ayan, 120 ampere hours. At hindi naman masyado mataas ang kanyang load consumption. Ayan, 6% lang. So, halos in and out lang, yung pag-harvest ng solar niya ngayon. At halos katumbas lang nung kanyang kinukonsumo. So, yun lang muna mga kasolar. At kami babalik na sa Metro Manila. Ayan. So, itong ating ginawang solar power system na to, hybrid off-grid, ay yun nga, ulitin ko, donation natin dito sa ating alma mater. So, yun mga solar, maraming salamat sa panonood. Muli, ang inyong kasolar, si Solarens.